Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manistana bisunatihi ila yaumidin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay nauupo lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng dakilang karangalan at kaluwalhatian, na siyang nagbigay patnubay sa atin bilang Muslim at pinili tayo upang tagasunod ng huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway purihin at itampok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa propeta at iligtas siya at ang kanyang pamilya sa anumang pagkukulang at pangangalagaan sila mula sa anumang kasamaan. Kami ay taos-pusong bumabati sa inyo nang dahil sa patnubay na iginawad sa inyo ng dakilang Allah. Dinadalangin natin na naway manatili tayong lahat na matatag bilang Muslim sa pagtahak sa dakilang relihiyong ito hanggang sa araw na tayo ay humarap sa Kanya, na wala tayong binago o ano paman mula rito sa aral ng Islam, at naway huwag tayong ilagay sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Mga minamahal naming kapatid, ang dawa o paggugol ng panahon at lakas para sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng Islam, at gayon din naman ang pagbibigay paliwanag tungkol sa mga bagay-bagay ayon sa paglalahad ng relihiyong Islam batay sa Quran at Sunnah ng Propeta ng Allah, ay tunay na napakahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing liwanag upang mahawi ang lambong ng di pagkakaunawaan tungkol sa maraming paksa. Mayroong kasabihan na ang katotohanan at katuwiran ay dapat na sundin kahit saan man ito magmula at kahit ito pa ay mamutawi sa bibig ng isang baboy. Mga kapatid, nitong mga nakaraang buwan, isang mainit na talakayan o debate ang nagaganap doon sa ating bansa sa pagitan ng isang Muslim at isang Kristiyano. Ang naging topic ng kanilang debate ay Resolve the Bible at Inspired Word of God. Sa panig ng Muslim ay si Brother Ahmad Barcelon, kilala sa Pilipinas bilang Ustadz Barcelon, isang Pentecostal pastor na nagbalik Islam. Sa panig ng Kristiyano ay si Brother Wendell Talibong, isang Catholic faith defender. Pagkatapos ng kanilang debate, ay nagkaroon ng mainit na mga issue, at ito ay lumaganap lalong-lalo na sa ating mga kapatid dito sa bansang Kuwait, sa kadahilan ng ang isa sa mga aklat na ginagamit ng Catholic faith defender laban kay Ustadz Barcelon ay ang aklat na to, ang Doktrina ng Pagtubos, na isinulat ng ating minamahal na Ustadz, si Sheikh Abdul Hadi Gumander. Isa sa mga di na pagkasunduan sa nasabing debate ay ang wastong katayuan sa banal na Biblia. At ito ang tatalakay ng ating Ustadz mamaya pagkatapos nating mapanood ang ilan sa mga kontrobersyal na bahagi ng nasabing debate. Kasama na rito ay ang pagpapaliwanag ng ating Ustadz sa mga naging problema sa nasabing debate, tulad halimbawa ng pagkalihis nila sa topic, hindi seryoso o naging comedy ang dating, hindi pagsusuri sa kanyang aklat na nabanggit, at walang paghahangad ng katotohanan gamit ang kanyang aklat. Bago natin tunghayan ang nasabing debate, nais namin kayong bigyan ng konting Islamic educational background ng ating minamahal na Ustadz. Siya po ay nakapagtapos ng kanyang high school sa Mahad Cotabato Al-Islami sa Kampo Muslim Cotabato City noong 1986. Siya ay nakapag-aral at nakapagtapos ng Islamic Studies
sa Religious Institute ng Cordoba dito sa bansang Kuwait mula 1986 hanggang 1990. At si Sheikh Abdul Hadi Gumander ay nakapag-aral at nakapagtapos ng Sharia Islamic Law sa Islamic University sa Medina, Kingdom of Saudi Arabia mula 1992 hanggang 1996. Siya ang head ng Dawah and Guidance Department sa Islamic Presentation Committee dito sa Kuwait mula 1998 hanggang 2005. Siya ay isa sa mga founder ng Kuwait Philippine Cultural Center na itinatag noong 2006 at naging Executive Director hanggang 2010. Brothers and sisters, bago ang paliwanag ni Ustaz Abdul Hadi, ay tunghayan natin saglit ang mahalagang mga eksena sa nasabing debate. 20 minutes para sa ating kapatid na ipinagmamalaki na si Ustad Ahmad Basiron. Isang malakas sa takbir! Isa sa anim na pananampalataya ng mga Muslim, kapatid o hindi, kami ay naniniwala sa aming doktrina sa lahat ng mga kasulatan na ipinadala ng Diyos. Wala kaming pag-alidaan dito at kung talagang meron ito, kami ang kauna-unahang maniniwala. Ayaw namin na masabi ng ating mga kapatid na Kristiyano na kami ay hindi naniniwala sa mga kasulatan na ipinadala sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo o ano pa unang mga tao. Isa ito sa mga fundamental na pilin ng pananampalatayang Islam. Ang malaking pinoproblema na namin ay itong pinipresenta nyo sa amin na sinasabi nyo, ito yung mga kasulatan na nauna bago ang Quran na siya magiging topic natin sa pangalawa natin usapin, ay hindi ko malaman lang kung alin pang Biblia ang aming paniniwalaan. Sa dami rin ng Biblia kasi Brother Renel, alam mo. So, sa dala ko rin Biblia, nahirapan po ko ng todo kung alin Biblia ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung promise na contemporary English version? Meron po nito. Hindi ko lang nala yung fraternity ko eh. Meron kasi yun. Meron din po rito na the way, yung sinasabing the way, pero Bible din po ito, na Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ito. Isa ko na po mamaya. Pwede rin ito po ba, yung tinatawag naman na the Living Bible paraphrase. Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na, ito King James version lang po. Na nire-reject yata ito ng mga Catholic. Nire-reject po yata. Ano po? So ito pinuproblema ko nire-reject na Catholic ito. Kung ito naman po, sinatawag na ito, revised standard version ni Nelson po ito. No? Meron din po dito yung tinatawag na with reference naman po ito. No po? Pagkabat Nelson din, magkaiba-iba pa yun. Ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda akong Biblia. Ito po ay umabot na po ng 350 years na ito. No? Dahil naman pa yan, mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na English version, pero Holy Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito sa ano, may apokripa na sinasabi ng mga review ninyo na maaaring sinasabi nyo na kompleto. Kasi yung iba po hindi kompleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation ng po ito version ni Tandel. Pero sinabi niya na po, no? Pero hindi Biblia sinabi na po. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng Isaac si Jehovah. Hindi ko alam kung kinakanggap po ito ng Katoliko, ng inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word na kalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito. No? Yan, Bible. Pero iba naman po niyan. Meron po dito Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? At ito pa, Holy Bible. New Living Translation naman po kay Bano sa nauna kanina. Pero Bible naman, nagsabi. Holy Bible siya. No? Meron din po tayo ito, revised standard version na luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, okay lang. Okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia po, tulad ito, Good News Bible, yan, in English, ano po, yan. So, hindi na. So, ito po, isa sa mga pinuproblema ko, dahil isa sa mga Bible po, ito na pagbulat ko. Ito po yung hindi ko pinupuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible. Para sa babae na. Kaya hindi ko po pinupuklat. Pero nakalagay Catholic religion, hindi po pinagalingan. O yung kasalukuyan yung religion. Catholic. Kaya hindi ko sabi, nakatakot po ko baka maging babae ako. Yun. Okay.
Dahil nahihirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin natin na talagang sinasabi yung Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin kagabi ito, mapapatunayan. Sa amin po mga Muslim, ang paniniwala natin, talagang may mga kasulatan na nakuna. No doubt for that. No po. Ngayon, ang po pinuproblema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi ng Biblia niya. Hindi na yung kasulatan na nagmula pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakita ito, kung mabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatan ipinaayan na sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag po namin doon, mga Torah, kaya yung pinaayan kay Moses, pinaayan kay Propeta David, Salmo, Sapur, sa original lang talaga yan. At yung pinaayan kay Jesus Cristo, yan na po yung Ebanghelyo ni Jesus Cristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan na salita ng Diyos. Ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Biblia ang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon ka, nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para lamang may parating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nakuna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia. Alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko, Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim ang nakasulat ay mali. sinagot na kita, kapatid na Wendell. Sinagot na kita, ginagamit namin ang pagsusulat para lamang may parating sa inyo na meron kami pinaniniwalaan ang aklat na mga nauna pa, nakakatawag namin banal. Ngunit hindi ang tinutukoy na Biblia niya na ako, lalo hindi ito. Ang tinutukoy natin siguro na salita ng Diyos sa Biblia, yung original na kalagayan nito. Ang ipasang kumansita ko yung maniniwala kami. Mabasa ko ngayon sa muli dito na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Biblia Katoliko. Sangayon ka bang talo ka? Bawat aklat dapat itong suriin, kapatid na Wendell. Ang sabi sa aming Quran, Atul Qur'anakum in kuntum sadiqin. In other words, ipresenta niyo ang Biblia, baka naman kasi yung nasulat niya, di ba rin ang kanyang sinasabi na Katolikong Biblia, hindi yan hawak mo. Mga question. Sabi mo, ang Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat. At itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sangayon ka ba? Kung mabasa sa mga dito na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa libating ito. Sinagot na kita, kapatid na Wendell, ang linaw na sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy ng may akda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino may akda niyan, pagkatapos yan. Itanong namin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang panguap na tanong ay ganito. Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon ang Biblia, Katoliko ayon sa aklat ay banal. Hindi ko na sabi, yung may akda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may akda nito nagsabi, ang Biblia Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasulat ka? Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talaga
na banal na aklat. Okay, tingnan po natin sa kanila mismong aklat kung ano ang nakasulat. Kung nandito po kayo dito, may aklat ko dito. Ang doktrina ng pagtubos. Ito ay isinali ng Tagalog ni Abdul Adi Gomandel. Anong nakasulat? Ang lahat ng talata sa banal na Biblia sa aklat na ito ay galing sa Biblia ng Iglesia Katolika. Maganda mo ba'y nabasa ng kapatid ito? Tinanong ko kanina, lahat ang bahagi sapagkat ang Biblia ay kulat din. Lahat ang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sabi niya, aba, ilang porsyento na. Ngunit babasahin natin kung ano ang nakasulat sa kanila mismong aklat ng mga Muslim. Ito po ay sinulat. Kung siya ay gumagamit kanina ng doktor, gagamitan rin natin ng doktor. Doktor yung ginamit niya ng theology. Ngunit hindi nakita batay sa natulang aklat ang sinabi niya sa page 3. Tila mayroong dalawang katuwiran na labis na maling palagay hinggil sa looban ng mga Muslim sa Biblia. Ano yung maling palagay hinggil sa looban ng mga Muslim, sa loobin ng mga Muslim tungkol sa Biblia? Ito ang mali na palagay na hindi tinatanggap ng mga Muslim ang buong Biblia. Sino ba sa inyo ang nagsalita ng totoo? Tunghayan natin ngayon ang mga sagot at paliwanag ng ating Ustads, Sheikh Abdul Hadi Gomandel. Takbir! Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, mga brothers, mga sisters, katulad ng nasabi ng kapatid natin, si Brother Ahmad Yusuf, na may mga problema na nangyari sa debate. Itong huling pagdidebate ng mga kapatid natin, si Brother Ahmad Barcelon at si Brother Wendell Talibong, ang kanilang paksa is the Bible, inspired Word of God. Subalit naligaw sila sa kanilang paksa, sa kanilang topic. Dapat ang pag-usapan nila ay ang mga salita ng Allah, kung ang Biblia ba ay salita ng Diyos, revelasyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na Panginoong Diyos. Asaan ba ang original ng Biblia? Dapat yun ang pinag-usapan nila. Hindi nila halos pagdibatihan ang salita, ang pangalan. Kung ang pangalan ko, itong isinulat kong aklat, ang doktrina ng pagtubos, nararapat bang ito ang pag-usapan natin, ang doktrina ng pagtubos, o kaya ay mga nilalaman ng doktrina ng pagtubos? Yun bang dapat na pag-usapan natin? Yun bang dapat na saliksikin ang pangalan, o kaya ay ang nilalaman ng aklat? Ano ang dapat na suriin natin, mga kapatid? Ang nilalaman ng Biblia. Ang nilalaman ng Biblia.
Asa na yung original ng Biblia? Ito ba'y salita ng Allah? Ito ba'y revelasyon na mula sa Panginoong Diyos? Hindi yung katawagan. Sapagkat maari tayong magkakaiba sa pangalan. Ang sinasaliksik natin yung kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos. Itong mga si Muhammad sa Biblia, ito bang dapat na pag-usapan natin? Si Muhammad sa Biblia o kaya ay mga nilalaman nitong aklat na ito na isinulat ni Dr. Jamal Badawi. Itong ang Kristyanismo at saka Islam sa Biblia na isinulat ng kapatid natin na si Brother Muhammad Sumaway. Yun bang dapat na suriin natin ang kanyang pangalan? O kaya ay ang nilalaman ng kanyang isinulat na aklat? Itong isinulat ng kapatid natin, Jesus sa Quran, ay sa Fil Quran. Kapatid natin na si Brother Ustaz Mujahid Gumanda. Ito bang dapat na pag-usapan natin? Pagtatalunan natin ang kanyang pangalan o kaya kung ano ang nakasaad, nakatala sa kanyang ginawang aklat? O mayroon tayong Al-Kitabul Muqaddas. Dito sa, mayroon akong dalawang kopya, Biblia sa Arabic, na ang pamagat ay Al-Kitabul Muqaddas. Kung isalin natin sa Tagalog, ay ang banal na aklat, Al-Kitabul Muqaddas. The Holy Book, kung sa English. So ito bang dapat na pag-usapan natin ang pangalan o kaya ay ang mga nilalaman nito? So isa yan sa naging problema nila, sa kanilang debate. Ikalawang naging problema nila, hindi sila, katulad ng nabanggit ng kapatid natin, hindi sila seryoso sa kanilang pag-usap. Minsan ay may joking, minsan ay napapansin natin yung komedyante na pagsasalita, at ang hangarin ay para matalunan ang kausap, hindi para matunghayan ang katotohanan. Hindi nila sinuri ang aking aklat. Itong kapatid natin na si Brother Ahmad Barcelon, hindi niya binasa ang aking aklat. Yung binasa mismo ng kapatid natin na si Wendell Talibong. Sapagkat ang kanyang sinabi, ang kanyang binasa, ayon sa aking sinabi dito sa aklat na ito, ang lahat ng mga talata sa banal na Biblia, ang lahat ng mga talata sa banal na Biblia, sa aklat na ito ay sinipi mula sa Biblia ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko sinabi na mula sa Biblia ng Iglesia Katolika. So hindi ito si Brother Wendell Talibong, hindi niya binasa ng maigi. Ito mismo yung kanyang binasa. Basahin natin muli. Ang lahat ng mga talata sa banal na Biblia, hindi ko pinatutunayan sa aking aklat na ito na ang Biblia sa ngayon ay banal. Subalit, ang mga talata mula sa banal na Biblia, sapagkat ang katawagan din sa kanilang mga Biblia ay banal na Biblia, Holy Bible, Holy Books, ay mula sa aklat, sinipi mula sa Biblia ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko sinabi na mula sa Biblia ng Iglesia Katolika. Basahin niyo. Hindi yun ang ating sinabi. So, hindi inosisa ng kapatid natin. Hindi binasa ng kapatid natin na si Brother Ahmad Barcelon. Bakit ko pinili itong aklat na ito? Itong Biblia ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat ako ay naniniwala na kung sakasakali na matunghayan ng mga sambayan ng Pilipino itong aking ginawang aklat, sana'y makamit nila ang katotohanan at makita nila, maliwanagan sa kanilang katotohanan at malaman nila ang Islam at kung ano ang katayuan ng pananampalatayang Islam, kung ano ang Islam bilang isang tamang pananampalataya at makatotohanan ng pananampalataya. Ikaapat, hindi hangad nila ang katotohanan. Napapansin natin na minsan ay hindi katotohanan ang hinahanap nila. So, basahin ko, paalala sa mga kapatid.
basahin kong itong kabilang sa aking nabanggit sa aking aklat dito sa introduction. Ang Diyos ang nagpapakilala sa katotohanan at katwiran at nagbibigay sa atin ng tunay na mensahe kung matutugunan natin ang sumusunod na mga kondisyon. Mayroon akong binanggit na 4 na mga kondisyon. Sana lahat ng mga kapatiran natin na mahilig manood ng mga debate, mga kapatid ng mga Muslim at saka mga Kristiyano, lahat din ng mga kapatid natin na mahilig makipagdebate, at ito, higit sa lahat, itong dalawang kapatid natin na si Brother Ahmad Barcelon at saka si Brother Ahmad Wendell Talibong, sana binasa nila o nabasa nila itong aking mga paalala. Una, pagkakaroon ng layunin, kadalisayan ng puso at katapatan sa Diyos, sa mahal na Panginoong Diyos. Pag nakikipagdebate ka, wala kang kadalisayan, wala kang katapatan. Nanunod ka, wala kang katapatan. Ano ang saysay? Ano ang pakanang makukuha natin doon? Ikalawa, panalangin sa Diyos na malinawagan sa atin ang katotohanan at manatili sa atin ang patnubay niya. Kung hindi tayo papatnubayan ng Allah, kailanman ay hindi natin makakamit ang katotohanan. Hindi natin matunghayan makilala ang katotohanan. Pangatlo, pagbubukas ng kaisipan at pag-unawa sa katotohanan at katwiran. Pagsarado ang kaisipan natin at hindi handa na upang unawaan ang katwiran at katotohanan, kahit saan man ito nararapat na sundin, kahit saan man ito nagmula. Pang-apat, pagsasaliksik ng katotohanan at paghanap ng katwiran ng may pagtitiyaga. Kinakailangan natin yung pagtitiyaga, kinakailangan natin ng pagtitiis upang sa gayon ay makamit natin at matunghayan natin ang katotohanan. Mayroon akong mga paalala bago ko umpisahan ang aking pag-uusisa sa salitang iyan. Itong paksa natin o kaya yung pinakamainit na pinagtalunan nila, mayroon akong mga paalala sa mga kapatid na mahilig manood ng mga debate. Higit sa lahat ang mga kapatiran na gustong-gustong makipagdebate, maging sila man ay mga Muslim o kaya ay hindi mga Muslim. Unang-una, bilang paalala, hindi dapat naputulin ng salita. Kaugalian sa pagkipag-usap sa Islam, dialogue o kaya debate, na hindi dapat na putuloy ng salita ng sino mang nagsasalita. Ikalawa, makinig ng mabuti. Ikatlo, humarap sa kausap. Kung napapansin niya, napapanood dun yung mga debate ni Ahmad Didat, pag nagsasalita, ang kanyang katunggali, ang kanyang kausap, tinitipigan niya at minsan pa'y pumapalpak. Palakpak. Ganon tayo makipag-usap. Ganon ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat ang hangad natin ay katotohanan. Ikapat, pagmamahal at respeto sa kausap. Hindi pwede mawala yung respeto at pagmamahal. Minsan ay murahin ang kapwa, minsan ay talikuran ng kapwa, minsan ay pagsalita ng mga brutal na mga salita. Hindi karapat-dapat. Tingnan natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa Surah An-Nahl, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay aral sa mga kapatiran na mahilig makipagdebate. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhal wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Ayon sa kahulugan o ayon sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng talatang ito na binigkas natin, yung talata na binigkas natin, iyon ang salita ng Allah. Banal na salita ng Allah. Ayon sa kahulugan nito, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah, ikaw ay mag-anyaya. Invite to the way of your God in wisdom, with wisdom in good instruction. Ikaw ay mag-anyaya, o Muhammad,
patungo sa daan ng iyong Panginoon na may kasamang wisdom, dunong, at mayroong magandang instruction o kaya ay pangangaral. Wajadilhum billati hiya ahsan, at makipag-usap ka sa kanila, makipag-argument ka sa kanila, and argument with them in the way or in the best way, sa mainam na pamamaraan. Bakit mga kapatid? Makipag-usap tayo sa kanila katulad ng sinabi ko na mga pamamaraan, sa mainam na mga pamamaraan. Bakit mga kapatid? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sapagkat ang iyong Panginoon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong Panginoon ang higit na nakakaalam sa sino man sa kanila ang naligaw, sino man sa kanila ang hindi napatnubayan, at siya rin ang higit na nakakaalam sa sino man sa kanila ang napatnubayan. So hindi na hangad natin mapatnubayan, ginagawa natin lamang sa pamamagitan ng ating mga dakwa, sa pamamagitan ng ating mga pakikipagdebate, ang lahat ng mga pamamaraan upang may paliwanag natin, may kasamang dunong at saka good instruction, mainam na mga pamamaraan upang may paliwanag natin ang katotohanan. Subalit ang patnubay ay magmumula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung talatang yan ay makikita natin sa Suratul Nahl. Suratul Nahl, Quran 16, 125, verse 125. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata sa Suratul Qasas, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadi. Ayon sa kahulugan din ng talatang ito, katotohanan na o Muhammad, hindi mo kayang patnubayan ang sino mang gusto mong mapatnubayan. Ito ay ipinahayag ng Allah noong naghihinalo o malapit nang mamatay ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Gustong-gusto ni Propeta Muhammad na bago siya mamatay, makayakap sa Islam at mabigkas niya ang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subalit hindi pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad mismo, hindi niya nakayanan na mapatnubayan ang kanyang tiyuhin sa pananampalatayaan Islam. Walakin Allah yahdi man yasha, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nagpapatnubay sa sino mang kanyang naisip. Dadako tayo mga kapatid sa kanilang pinagdibatihan. Bagaman hindi natin hangad na pumasok sa salitang ito na banal, subalit kinakailangan natin na ipaliwanag natin. Literal na kahulugan ng banal. Kung sa English, ang pagkakalam ko, ang ibig sabihin ng banal ay holy. O kaya ay secret. O kaya ay nubul. Ay mayroon tayong makikita ang nubul Quran. Yun ang ibig sabihin ng banal. Yun ang aking pagkakaintindi. Kung sa Arabic ay muqaddas. Kaya yung pinakita ko sa inyo ngayon, Al-Kitabul Muqaddas, kung isalin natin sa English, the Holy Book. Kung isalin natin sa Tagalog, ay ang banal na aklat. Okay, ang banal na aklat. Muqaddas, ibig sabihin ng muqaddas ay banal. Kung sa Tagalog. Mayroon tayo, makikita natin sa mga dictionary ng Arabic. Pag pinag-usapan ng muqaddas, mayroong tinatawag na muqaddis at saka muqaddas. Ibig sabihin ng muqaddis ay ang taong nagbibigay ng kabanalan sa isang bagay o sa isang tao. Muqaddas yung isang bagay na ginagawang banal o kaya ay ang taong ginagawang banal. So ayon sa mga nakikita natin sa mga dictionary in literal na kahulugan ng muqaddis, muqaddas ay apat, mga kapatid, apat. Ito ay napakalinaw sa mga dictionary sa Arabic. Muqaddis, unang-unang kahulugan ng muqaddis ay muqaddisun lillah, ginagawa niyang banal ang isang bagay para alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muqaddisun lillah. Kaya isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasaysayan ni Adan. Sinabi ng Allah sa kay Propeta Muhammad ayon sa kahulugan o kaya ay pagpapaliwanag sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, nang sinabi ng iyong Panginoon na ang Allah o Muhammad sa kanyang mga anghel na katotohanan na siya ay gagawa o kaya ay lilikha ng khalifa. Khalif o kaya ay saksisor sa lupa o kaya ay mamuno sa lupa. Ano ang sinabi ng mga anghel? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. O Allah, o Panginoon, ikaw ba'y lilikha ng isang likhain na upang gumawa lamang ng mga pagsuway at padanakin ang mga dugo sa lupang ito? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Samantala kami ay nagluluwalhati sa iyo, wa nuqaddisu lak, at saka ginagawa kang banal, o kaya ay ginagawa namin ang aming mga sarili na banal alang-alang sa iyo aming Panginoon. So, sa atin sa Islam, sa mga Muslim, ginagawa natin ang isang bagay banal, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang sinasabi nating banal ay kung ginawang banal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo ang gumagawa ng banal. Hindi tayo ang maghahatol na ito ay banal. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya lamang naghahatol na ito ay banal. So pag ginawa ng Allah na banal, babanalin natin. Sabihin natin, ika nga ay ito ay banal. Katulad ng banal na Quran. Banal. Ikalawang kahulugan o klase ng muqaddis at saka muqaddas, nagbabanal at saka binabanal. Muqaddis ay yung taong tagapagdalaw ng Jerusalem, yung sa Palestine. So tatawagin siyang muqaddis. Bakit? Sapagkat mismo ang Allah ang nagsabi na ito ay banal, ang Jerusalem. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sinabi ni Moises, ikinuwento ng Allah na sinabi ni Moises sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kaum, sa kanyang mga umma, wa ya qaumi dkhulul ardal muqaddasa, kayo ay pumasok sa lupang banal na lupa. Ano ba yung banal na lupa? So, ang tinatawag na Palestine, banal na lupa. Sa suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. So, itong lugar na ito ay ginawa ng Allah na banal. So, lahat ng mga pumupunta doon, dumadalaw doon, alang-alang sa Allah, ay muqaddis, ginagawa nilang banal sapagkat ginawa ng Allah na banal. Ikatlo, ang lupang yan ay ginagawang banal sapagkat ang Allah mismo ang gumawa na yan ay banal. Ikatlo mga kapatid, ang tatawagin na muqaddis, gumagawa sa isang bagay na banal, ay ang mga pari at saka mga pastor. Ar-rahib, ang mga pari at saka mga pastor. Lahat ng mga kanilang ginagawang banal, ayon sa kanila ay banal. Ayon sa kanila ay banal sapagkat ginawa nilang banal, pero hindi tayo lubos na sang-ayon sa lahat ng sinasabi nilang banal sapagkat ang nagbibigay ng kabanalan walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaapat mga kapatid na kahulugan ng muqaddis at saka muqaddas, anumang bagay na may rinirespeto ng tao, ginagalang ng tao, sasabihin siya ay muqaddis, yung tao na yon muqaddis, at saka yung kanyang ginagawa ay banal. Yung kanyang ginagawa ay banal. So pagdating dito mga kapatid sa kanilang pinagtatalunan, na supposed to be yan lamang ay katawagan
pagdating dito mga kapatid ay ipahayag natin, tunghayan natin, alamin natin kung ano ang tunay na katayuan ng Islam sa Sharia at kung ano ang mga sinabi ng mga kapatid natin na mga pantas, mga scholars sa Islam at saka sa tinatawag na Sharia. Dugtungan lamang ng aking mga kapatid na mga ustads mamaya at saka itong mga kapatid natin na mga brothers natin. Sa Islam, sa Sharia at saka sa mga pananaw ng mga pantas sa pananampalatayang Islam. Mga scholars, ayon sa kanila, ang mga nakasaad o mga kasaysayan ng mga Israel, ang mga nakasaad sa Biblia, ika nga, ang mga nakasaad sa Biblia ay hahatiin sa tatlong hati, tatlong klase. Kaya hindi tayo agad na magbigay ng magbigay ng hatol, ika nga, sapagkat mayroon tayong tatlong klase, sabi ng mga ulama sa pananampalatayang Islam. Unang-una, sumang-ayon sa Islam, sumang-ayon sa banal na Quran, ayon sa napakaraming mga mufti o mga ulama, pag sinabi ng mga kasaysayan ng mga Israel o mga Israelita, dito rin natin makikita sa Biblia. Dito rin natin makikita sa Biblia. Ano mang klase ng Biblia? Ano mang katawagan sa Biblia? So diyan natin makikita sa Biblia. So ano ang tama, wastong katayuan natin ng mga Muslim o kaya sa pananampalatayang Islam? Ulitin natin, mayroong tatlong klase. Unang-una, lahat ng sumang-ayon sa banal na Quran o kaya ay pinatunayan ng banal na Quran, kinakailangan na tanggapin natin mga kapatid nang walang pag-alinlangan. Bagkus magkakaroon tayo ng dalawang gantimpala. Mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Al-Bukhari. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau bi ayah. Hadithu an bani Israel wala haraj." Mamaya ipaliwanag natin itong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, patutunayan natin lahat ng mga nakasaad dito, patunayan natin na mula sa Allah. So, pag sinabi natin na mula sa Allah, salita ng Allah, ay magiging banal. Lahat ng mga aral na mula sa Allah, ay magiging banal. Pero, ang nagbibigay ng hatol, walang iba kundi ang banal na Quran. Kaya malinaw sa isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Ma'idah, Quran 5 verse 48. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa anzalna ilaykal kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Wa anzalna ilaykal kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Aming ibinaba sa iyo o Muhammad, aming inireveal sa iyo o Muhammad ang aklat. Anong ibig sabihin ng aklat na sinabi ng Allah sa talatang ito? Ang banal na Quran, musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi, sapagkat itong banal na Quran ang nagpapatunay sa lahat ng mga nakasaad dito sa mga naunang mga aklat, naunang mga kasulatan. Hindi natin kayang sabihin na ito ay lahat ay wala ng kabuluhan, wala nang nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo bilang mga tao, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ikalaw mga kapatid, ang mga salungat dito, malinaw na salungat ang katuruan, salungat ang salita ay salungat sa mga sinabi o mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, tatanggihan natin. Huwag natin tanggapin. Tanggihan natin sapagkat malinaw na pinatunayan ng Quran, hindi karapat-dapat na sundin natin. Sapagkat pinatunayan ng Quran. Ang Quran ang nagpapatunay sa mga ito. Ito ba'y tama? Ito ba'y mali? Ito ba'y baluktot? Ito ay hindi baluktot? Ito ay makatotohanan? Ito ay hindi makatotohanan. Ikatlo mga kapatid, kung ano ang mga talata o mga kasaysayan ng mga Israel o mga talata sa Biblia na hindi nabanggit sa Quran, ano ang katayuan natin? So, ulitin natin yung kaninang hadis na binanggit natin na isinalaysay ni Al-Bukhari
Balighu anni walau biaya, kayo ay mag-anyaya, sabihin niyo sa mga tao ang hinggil sa akin, sabi ni Propeta Muhammad, kahit isa lamang talata, wa hadithu an bani Israila wala haraj. At kayo ay isalay sa inyo ang hinggil sa mga kasaysayan ng mga Israel. Katulad ng sinabi ko, pag pinag-usapan ng mga ulama, mga pantas, ang mga kasaysayan ng mga Israel, o kaya ay mga tinatawag na Israelita, dito natin makikita sa banal na Biblia. Hadithu an bani Israila wala haraj, kung hindi sumalungat, ay maaari niyong ikwento at talakayin at pagbatayan. Kung hindi sumalungat sa banal na Quran, wala haraj at walang problema, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung hadis na yon, na hadithu an bani Israila wala haraj, ay isinalay sa ni Ahmad, pero yun lamang hadis na yon, yung bahagi ng hadis na yon, hadithu an bani Israila wala haraj, isalay sa inyo ang tungkol sa mga Israel, mga Israelita, ang kanilang mga kasaysayan at walang problema. Sumari nating papatayan. So ibig sabihin, itong Biblia, itong mga Biblia na nakikita natin, ay maaari nating sabihin na banal. Yung mga talata na umakma sa mga talata ng Quran, hindi banal yung salita sapagkat wala ng orihinal, pero ang mga aral ay banal sapagkat mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin natin maaaring sabihin na ang kabuuan nito ay banal sapagkat katulad ng kayo pang higit na nakakaalam na maraming mga salita at nakadagdag at maraming mga kabaluktutan na mga salita na makikita natin dito sa Biblia. Ito ang wala ng pangadilangan, banal na Quran sapagkat mismo salita ng Allah at walang nakahalong salita o kaya translation. Pero yung may mga salin at may mga paliwanag, sabihin natin banal, yung kabuuan ng aklat ay banal, hindi pa pwede natin sabihin na banal. Ang banal doon, ang mga aral na mula sa Panginoong Allah, ang banal doon, ang mismo mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga salita ni Abdul Hadi, salita ni Brother Ahmad Barsilon, salita ni Brother Muhammad Sumaway, ay hindi banal. Pero yung kanilang sinasabi, maaaring banal kung ang aral ay umaakma sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Yun mga kapatid, napakalinaw. Sana'y matungayan natin ang katotohanan. Sana'y gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid natin, ang buong sambayan ng Pilipino, matungayan nilang katotohanan, ang ipinagtatanggol natin na Islam, na ito ang makakapagligtas sa atin sa araw ng paghukom. Ito ang walang kahalintulad na pananampalataya, pinakatamang pananampalataya. Sana'y gabayan tayo ng Allah, patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila farzuqna sinabah. Hanggang dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Jazakumullah khair. Maraming salamat sa ating ustad. Naway malinaw na ang mga paksa upang matigil na ang mga pagdidibate. Ngayon naman itunghayan natin ang pagbabasaan ng ating kapatid na si Brother Muhammad Sumaway, ang mga talata mula sa Banal na Quran, ang Surah Maidah, talata 44 hanggang 49, at kasama na ang kanyang pagpapaliwanag. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولا يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Sa kahulugan ng mga talata, ayon sa salin sa kahulugan ng mga talatang nabanggit natin mula sa isinalin ni Brother Abdulatif Arceo, ayon sa pagkakasalin, katotohanan aming ipinanaog ang Torah o ang mga batas na ibinigay kay Moises. Narito ang patnubay at liwanag na sa pamamagitan nito ang mga propeta na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah ay humatol sa mga Hudyo. At ang mga rabbi at ang mga pari ay humatol rin sa mga Hudyo sa pamamagitan ng Torah o mga batas. Makaraan ang mga propetang ito sapagkat sa kanila ay ipinagkatiwala ang pangangalaga sa aklat ni Allah o ang Torah at sila ay mga saksi rito. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan sa pagpatupad ng aking batas. Datapot ako ay inyong pangambahan at huwag ninyong ipagbili ang aking aya o mga talata sa murang halaga lamang o sa murang halaga. At sino man ang hindi humatol o magpatupad ng batas ayon sa kapahayagan ni Allah, sila ang mga kafirun o mga walang pananampalataya. At aming ipinag-utos dito para sa kanila, buhay sa buhay, mata sa mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at para sa mga sugat na kasakit ay legal na ganti o kaparusahan. Datapwat sino man ang magparaya ng kanyang karapatan bilang kawanggawa, ito ay magiging kabayaran mula sa kanya. At sino man ang hindi humatol ng ayon sa pinahayag ni Allah, sila ang mga zalimun o yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga tampalasan. At sa kanilang yapak ay aming isinugo si Jesus, ang anak ni Maria, na nagpapatotoo sa Torah o mga batas na dumatan ng nauna pa sa kanya. At aming ipinagkaloob sa kanya ang Injil o Ebanghelyo na naririto ang patnubay at liwanag at pagkapatotoo sa Torah o mga batas na dumatan bago pa rito. Isang patnubay at paalaala sa mga almutakun o yung mga matintima sa kanilang pananampalataya at mga may takot sa Allah. Hayaan ang mga tao na pinagkalooban ng Ebanghelyo ay humatol ng ayon sa pinahayag ni Allah dito. At sino man ang hindi humatol ng ayon sa pinahayag ni Allah o sa Injil sa panahon ni Jesus, kung gayon sila ay fasikun o mga mapaghimagsik o palasway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At aming ipinanawag sa iyo o Muhammad ang aklat o ang Quran sa katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatan ng nauna pa rito at muhaiminan o bilang isang pamantayan na nakasasakop sa lahat ng mga ito.
Kaya iyong hatulan sila ng ayon sa pinahayag ng Allah ang Quran, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais na magliligaw sa iyo sa katotohanan na dumatal sa iyo. Sa bawat isang bansa o pamayanan sa inyo, kami ay nagtalaga ng isang batas at isang paraan o patakaran ng buhay. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na kayo ay maging isang bansa o pamayanan. Datapwat, nais niya na masubukan kayo sa mga bagay na kanyang pinagkaloob sa inyo. Kaya magpaligsahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Kayong lahat ay magbabalik kay Allah at ipapaalam niya sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At humatol ka, O Muhammad, sa pagkita nila ng ayon sa pinahayag ng Allah, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais, at maging maingat sa kanila na ikaw ay malihis nila o mailihis nila sa pagtupad sa ilang kautusan na ipinahayag ng Allah sa iyo. At kung sila ay magsitalikod, iyong dapat mong malaman na ang ninanais na Allah para sa kanila ay parusahan sila sa kanilang mga kasalanan at katotohanan. Ang karamihan sa mga tao ay pasikun o mapaghimagsik at palasuway kay Allah. Sa mga talatang nabanggit, mga kapatid, napatunayan natin na bawat isang bansa, bawat isang pamayanan o bawat isang henerasyon ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mga batas o paraan ng pamumuhay. Ang Islam at ang banal na Quran ay nagpatunay sa mga unang mga batas na ito. Pinatunayan ng Quran na mayroong ganitong mga batas, mayroong ganitong mga aral tulad ng Taurah, Zabur halimbawa, at yung Injil na ipinahayag kay Jesus. Subalit, ang isa sa mga kondisyon na dapat nating maunawaan na tinutukoy sa mga unang kasulatan o mga banal na kasulatan ay hindi direktang maaaring maitukoy natin sa kasalukuyang ginagamit na Biblia ng mga gumagamit nito. Dapat natin maunawaan na ang paniniwala sa mga unang kasulatan ay manatiling doon lamang sa mga orihinal na kalagayan ng mga aklat. Gayunman, ayon nga sa ipinahayag ng ating ustad sa kanyang tinuran sa atin, yung mga aral mismo, yung mga mensahe na dapat nating maunawaan mula doon sa mga batas na ibinigay ng Allah sa mga unang kasulatan na bagamat wala na sa kanilang orihinal na kalagayan kung ito'y matatagpuan sa kasalukuyang banal na Biblia ang tinutukoy ng mga gumagamit nito, dapat natin itong paniwalaan na ito ay mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin, mga kapatid, sa tinuro ng mga nagdebate, ang nais lamang ay yung pagtukoy ng tuwiran sa kung paano ba paniniwalaan ang Biblia, o kung paano ba o ano ba ang magiging katayuan ng isang Muslim patungkol sa Biblia na ginagamit ng ilan sa ating mga pagdebate laban sa mga nagtuturo ng Biblia mismo o ng ibang mga reliyon o sekta. So dito, isa sa mga nais kong ibahagi ay sino yung makikipagdebate at gagamit ng anumang aklat o gagamit ng anumang batayan at sila ay nag-quote ng kahit na anong salita mula sa aklat, mula sa Biblia, na dapat nating maunawaan na yung otoridad ng sumulat, otoridad ng nagsalin ng isang aklat halimbawa ay dapat nating konsultahin. Hindi maaari na ang isang gumagamit ng isang source o halimbawa ay batayan para i-quote niya ang isang bagay ay magpaliwanag tungkol sa kanyang na-quote na salita nang ipaliwanag lamang niya sa sarili niyang pamamaraan. Sapagat hindi natin alam na yung sumulat ng aklat ay mayroong isang tanging paliwanag, mayroong isang tanging paraan ng pagpaliwanag tungkol sa salita ng kanyang binitawan o isinulat sa kanyang aklat na naisulat o isinalin sa ibang wika halimbawa. So isang aral para sa atin na ang pagdebate ay maaaring makatutulong sa iba pero makakasama sa marami, o kaya makakatulong sa marami o makakasama sa iba. So sa ating bilang mga Muslim, mga kapatid, ang pakikipagdebate ay isang bagay na masabi natin hindi inirekomenda. Hindi siya
itinatanggi na dapat natin gamitin sa pagkadaawa. Pero kung mangyayari man, dapat natin masunod ang mga patakaran, ang mga rules kung paano makikipagdebate. Yun lamang, insyaAllah, sa karagdagang paliwanag ng ating mga ustad sa mga damang ng mga talata ay pagdi natin sa mga pagkakataon na magbigay ng kanilang mga komando. Ako gawa na hanggang sa aming insyaAllah. Takbir! Maraming salamat sa aking kapatid si Brother Muhammad Sumaway. Ngayon tunghayan natin ang open forum. Open forum tayo. Pakinggan natin ang mga komentaryo ng ating mga ustad mula kay Ustad Muhammad Wahibi Tamama at kay Ustad Mujahid Tumander. Panahin natin si Ustad Wahibi. Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sallallahu alaihi wa sallam. Una-una sa lahat, maraming salamat sa ating kapatid na Sheikh Haji Jalilain, Sheikh Abdul Hadi Muhammad at Sheikh Muhammad Sumaway. So ang sabi ko lang dito, yung sinabi na Sheikh Abdul Hadi na yung sinasabi natin na banal. Sa ating nakikita, tama pa rin yung sinasabi nila, sinabi rin niya na sa itong book na ito, doktrina ng pagturos, ang aklat, maaari ang tinutukoy na banal, yung aklat na nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat rin natin linawin kasi napakaganda yung binasa ni Muhammad Sulaiman. Sabi niya, inna anzal na yung Quran kanina na bima istuhfizu min kitabillah. Bima istuhfizu min kitabillah. Bakit itong mga aklat na ito na hindi na masabi itong mga nabanal na banal? Dahil dumami na ang mga aklat. Yung Quran, tingnan ninyo, nag-iisa ang Quran. Pero yung mga salita nila, Qurtubi, si Bagawi, lahat ng mga mufassirin, si Ibn Kathir, Fakhrul Razi, hanggang ngayon, sasabihin nila, yung Quran isa lang. Wala naman binago sila. Pero hindi rin masabi na sila ay nagpapaliwanag. Yung salita nila, na nanggagaling sa kanila ay yun ay banal. Yung tama sinabi ni Abdul Hadi, Gumandor, ang banal doon, yung Quran rin na in-emphasize nila yung talata ng Quran. Kaya ngayon, i-transfer natin sa mga sa yung mga Christian, yung mga books na ngayon, yung Old Testament, New Testament, yung tunay na original doon nang gagaling kay Allah, yun ang sinasabi nila na banal. Pero ngayon, napakarami na. Yung Torah, ilan na? Yung Injil, yung New Testament, Old Testament, maaari na bago na kasi minsan may dinagdag. Kasi ang daming nakaw. May mga politician, may mga orientalist, mga marami na. Yung nakapagsalita dito sa mundo. Nananalita na sila, ang sinasabi nila, nanggagaling kay Allah. Samantala, hindi nanggagaling kay Allah, kaya nanggagaling sa kanilang mga kanilang mga So, ang masasabi natin ngayon, ang tunay na sinabi na diyan, yung original na nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinasabi, yung Torah, Injil. Kaya, ang sabi ng mga ulama, sa binasa ni Sumaway na yun, ang Torah, yun ang tunay na banal. Yung Injil naman sa last na binasa ni Sumaway sa 44, talata na, verse na Suratul Maida, sinabi doon, yung Injil, Fiha hudan wa nur. Tingnan ninyo, yun ang huda wa nur, talaga galing kay Allah na may hidayah, may nur, may liwanag na nanggagaling kay Allah para sa atin, para tayong mapayapa, para maliwanag ang mga puso natin. Ibig sabihin, yun ang tunay na banal. Yung mga life natin, paano tayo na magaganda yung community natin, society natin, relation natin para sa kapayapaan o di
yung para mapakinabangan ng mga tao ng mga halipin ng Allah. Ngayon, dumami na. Masabi mo pa yung banal, kaya sinabi ng Allah, bimas tuhfidu min kitabillah. Ay tuliba minhum an yahfadu at-Taurat wal-Injil palam yahfaduha. Rinig ko sa kanila na Allah, sabi nila, nandyan ang Taurat, nandyan ang Injil. So, i-protect ninyo, kayo na lang maghahalaga. So, ang ginawa, dinagdagan, yung hindi naman kaya nila dagdagan, bawasan, yung hindi naman kaya ng bawasan, dinugtungan tapos sasabihin, ito ay nanggagaling kay Allah. Kaya nung Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, bibigay ko yung Quran na yun ay hindi ko na ibigay na kayo na lang ang mag-protect, maghahalaga sa Quran, ako na. Sabi ng Allah, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Yun. Kaya ngayon, nandyan na yung Quran, pinadala na kay Angel Jibril, pero yung paghalaga, ako nang maghahalaga, sabi ng Allah. Dahil yung Torah, yung Injil, hindi na kayo napagtiwalaan dahil may dagdag, may bawas. Kung hindi nyo naman binawa, may sinikreto kayo, tapos sasabihin ninyo, nanggagaling haza min indillah, walaysa min indillah. So ngayon, ang Derek lang, tama yung sinabi niya, Sheikh Abdullah sa Quran, kung tama, binasa lang ang tao na yan, yung tuloy ng kanyang sinulat, maaari na sasabihin natin ang punto niya, yung mga nanggagaling na banal ng mga talata, nanggagaling kay Allah. Pero yung mga kasalit sa atin, maaari may mistake, maaari hindi tayo, pero hindi pa din banal. So, alhamdulillah, ngayon, maraming salamat sa nakikita natin. Purihin natin yung mga debate. Alhamdulillah, kasi inangad nila yung maganda rin. Baka, kasi yung gusto nila yung katotohanan. Na sana po ay manatili ang debate na maganda at dadaan tayo sa sinabi ni Sheikh Abdullah na yung mga sinasabi nila na yung mga requirements o di kaya mga batas na dadaan tayo sa debate. Mapayapa, marunong magbigayan, at ganun, inshallah. Maraming salamat. So, nandito naman ang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa ating Ustads, si Ustads Muhammad Wahib Itamawa. Bago natin mapakinggan ang komentaryo ng ating Ustads Mujahid Commander, merong i-emphasize muna si Ustads Abdul Hadi Commander. Mahalagang nakalimutan natin ang katayuan ng mga paniniwala o mga pananampalataya hinggil sa tinatawag na Al-Kitabul Muqaddas o kaya banal na Biblia. Alam natin na ang Holy Bible ay mayroong Old Testament at saka New Testament. Sa mga Hudyo, ang pinaniniwalaan nilang banal ay yung Old Testament. Ayon sa kanila banal. Ayon sa kanila banal. Sa atin sa Islam, sa mga Kristiyano, ayon sa mga Kristiyano, yung buong Biblia, bagong tipan at saka lumang tipan ay banal. So, yung nabanggit natin na katayo natin sa Islam, sa Sharia, ang pinakatama at pinakamoderate na katayuan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, Quran 2 verse 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ganyan namin kayo nilikha, ginawa ng mga ummah. Mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga ummah na moderate na mga ummah. Sa mga pananampalataya natin, sa mga beliefs natin, sa mga pagsasamba natin, sa mga kaugalian natin, sa mga gawain natin, moderate tayo. Dito, ang katayuan natin, hindi lahat ng nakasada ay tinatanggap natin, hindi rin lahat ng nakasada ay tinatanggihan natin. Sumudilit tayo. Katulad ng nabanggit natin kanina, kung pinatunayan ng Quran, tatanggapin natin, mayroon tayong dalawang gantimpala sapagkat mayroong hadis ni Propeta Muhammad na muttafaqun alay, ang isang tao na yumakap sa Islam na dating naniniwala sa mga sinaunang mga aklat o pananampalataya, mayroon siyang dalawang gantimpala. Mayroon siyang dalawang gantimpala. Kung taliwas naman ulabag sa Quran, sa katuruan ng Islam, hindi natin nararapat na sundin.
Yung mga hindi nabanggit, tingnan mo yung moderate, yung mga hindi nabanggit, yun ay maaari nating ipinahintulot sa atin, sa Islam, na isalaysay natin. Isang gusto kong makomenta ng konti lang mga kapatid, yung tatlong nabanggit ni Brother Sumaway, nabigkas niya ng mga talata. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Halos magkakaparihas. Kung sino man, sabi ng Allah, ayon sa kahulugan nito, kung sino man na hindi niya sundin o gawing batas ang ipinahayag ng Allah, unang-una, sila yaon ay mga kafir, di nananampalataya. Ikatlo, sa isang talata, sila yaon ay mga nang-aapi. Ikatlo, sa isang talata, sila yaon ay mga fasikon, mga hipokrito. So, yung tatlong mga katangian, kung tutusin natin lahat ng nabanggit doon, bagaman ito ay angkot din sa pati sa atin ng mga Muslim, kinakailangan na sumunod tayo, pero nauukol sa mga kapatiran na naniniwala sa mga sinaunang kasulatan. Kung hindi na nila saliksikin ang tunay na kaalaman, hindi nila sundin ang tunay na katuruan, ang original ng mga aklat nito, yun ang magiging hantungan nila. Sana ay mapalayo tayo dito mga kapatid. Unang-una, magiging di nananampalataya, at saka magiging fasikon o kaya'y mga nang-aapi at saka yung mga hipokrito. Sana ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang mga kapatid. Maraming salamat, Ustads. Ngayon ay tunghayan natin ang komentaryo ng ating Ustads, Mujahid Commander. Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una mga kapatid ay talagang ang araw na ito ay maaari nating sabihin na napakahalaga. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang banal na salita o banal na aklat. Dahil dito mga kapatid ay gusto kong sabihin sa inyo na itong nakita nyo na aklat na Arabic na Al-Kitab Al-Muqaddas, sa totoo lang ay hindi ito nabanggit sa banal na Quran, ang salitang Kitab Al-Muqaddas. Hindi natin makikita yan. Halimbawa, banal na aklat o kaya holy book. Subalit ang makikita natin ay bagamat naunawaan naman natin ay yung mga salita ng Allah na mga nauna pa. At itong aklat na Al-Kitabul Muqaddas o kaya ay Biblia, anumang uri ng Biblia, hindi natin direkta na sabihin na yan, aklat na yan ay banal. Kasi kung bakit, unawain natin ang isang strategy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang napakagandang kasaysayan, na kung saan ay yung mismo na aklat na yun ay hindi yun direkta na sabihin na banal, pero yung naman niya ay may mga banal na salita. Unang-una ay tayo ay pinagutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maniwala tayo sa Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad para sa atin, at maniwala tayo sa mga aklat na ipinahayag para sa mga naunang mga propeta o naunang tao. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl. Tingnan ninyo mga kapatid, tinawag mismo ng Allah ay yung mga taong nananampalataya mismo. Hindi lamang yung mga Muslim o yung mga tao pangkalahatan kundi, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya, mga sumasampalataya, aminu billahi wa rasulihi, kayo ay maniwala, manampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi, at kayo ay maniwala sa aklat, ang Quran na ibinaba o ipinahayag niya sa kanyang sugo, wal kitabil ladhi anzala min qabl, at kayo ay maniwala sa aklat na ibinaba o ipinahayag noong una. Pinagutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala
Kaya kung mayroon tayong makita na anumang Biblia, anumang uri ng Biblia, nakakalungkot sabihin mga kapatid, na napakarami tayong napapanood na direkta na sinasabi na ang Biblia na nairitzik, basura. Napaka-critical mga kapatid, napaka-critical. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago ko sa inyo ibigay ang isang napakagandang kwento na ito, ay gusto ko kayong tanungin muna sa isang pahayag ng ating kapatid si Sheikh Abdul Hadi Gumander. Unang-una ay nung marinig ko ang pangalan niya doon sa video na yon, ay akala ko ganun na yung pagsulat eh. Sabi ko medyo question mark din ito. Pero hindi pala, kasi itong aklat niya, iba pala. Binubuksan ni Brother Wendell, pero iba pala yung kanyang sinasabi. Hindi yung mismo yung binitawan niya sa kanyang salita. Kasi kung yun mismo ang nasabi ni Brother Wendell, pati ako, sabi ko medyo question mark din ito. Hindi pala. So tingnan ninyo mga kapatid, kailangan natin mag-usisa, tingnan talaga, to is to believe. Kasi kung hindi natin titingnan, halimbawa sa mga naisulat natin ng mga aklat, na sabi nga ng mga ustad natin, kahit na mayroon tayong aklat na walang naisulat na bismillah, na Muslim o Sheikh, Ustaz, Doktor ang nagsalita, hindi natin pwedeng komentuhan na sabihin natin na yan ay basura o kaya hindi pwede na aklat kasi walang bismillah, na babasihan natin yung hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagka walang bismillah ay ibig sabihin parang walang saysay. Ito mga kapatid, gusto ko kayong tanungin kasi nakita ko kanina na talagang seryoso kayo, nakikinig kayo sa mga panayam ng ating kapatid si Sheikh Abdul Hadi Gumander. Yung tatlo na nabanggit niya sa ating kanina, ano yan? Wastong katayuan sa banal na Biblia, wastong katayuan sa Islam tungkol sa banal na Biblia. Ano yung tatlo na katayuan natin? Kasi kailangan natin ito maimemorya at malaman. Ano itong tatlo na ito? Sinong nakalala sa inyo sa nabanggit niya? Ano itong tatlo na katayuan natin bilang mga Muslim tungkol sa Biblia? Sino muna na magbanggit sa tatlo na nabanggit ni Sheikh Abdul Hadi na kapag nalaman natin ito, na napakaganda yung ating mga pananalita tungkol sa Biblia. Hindi na tayo magsasabi na yan ay basura, yan ay reject, yan ay piki. Critical. Di ba? Ano itong tatlo? Una-una ay sumasang-ayon. Maiwafiqu fil Qur'ani wa Sunnah. Sumasang-ayon sa Quran, sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong ikalawa? Kung sumasalungat sa Quran ay tatanggihan. Sumasalungat sa Quran, sa salita ng Allah, sa banal na Quran. Ang ikatlo, hindi naman sumasang-ayon at hindi naman sumasalungat. Hindi natin nakikita, no? So, bigyan natin ng, kasi nabanggit din ng kuya natin, Sheikh Abdul Hadi Gumander, na itutuloy lang ng ating mga kapatid na mga ustad. Hindi rin niya nabigyan ng medyo malawak na halimbawa dahil sa ibinigay niya na sa atin, na itutuloy lang natin. Bigyan natin ng isang halimbawa. Pati si Aid Al-Qarni, lahat ng mga pantas ay sila mismo ay nagsabi na itong tatlo na ito ay kailangan. Unang-una, yung salita na sumasang-ayon sa banal na Quran ay ibig sabihin ito ay paniwalaan natin. Ikalawa, kabaligtaran ay sumasalungat sa banal na Quran o kay sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi natin paniwalaan. Ano ang ilan sa halimbawa na maaari natin na maibigay dito? Yung sumasang-ayon sa banal na Quran na halimbawa na banggit dyan sa Biblia na tungkol sa mga katahrimil haram wa tahlilil halal. Halimbawa yung mga haram ay mayroon kang makikita na haram yung pag-inom ng alak, haram yung pangangalo niya bagkus paparusahan. Na yan ay mga sumasang-ayon. Yung mga halal na kung saan ay sumasang-ayon sa banal na Quran, yan ay paniniwalaan natin na walang pag-alinlangan. Kabilang dito ay ito ay maaari na magagamit din natin sa pagdadaawa natin. Ay ito yung nakikita natin halimbawa kung binuksan natin ang Biblia na makikita natin sa Genesis na sinabi dyan na tungkol sa pagkalikha sa kalangitan at kalupaan at lahat ng mga nilalaman ito. Sinabi dyan sa Genesis 2 verse 2 na nilikha ng Diyos ang kalangitan at kalupaan at ang lahat ng mga nilalaman ito sa loob ng 6 na araw. Tingnan ninyo. Ubuklatin natin ang banal na Quran.
Na anong sinabi sa banal na Quran? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Nilikha ng Allah ang kalangitan at kalupaan ng 6 na araw. Yung salita na yon na nilikha ng Diyos ang kalangitan at kalupaan at lahat ng mga nilalaman nito ng 6 na araw ay tama, sumang-ayon sa banal na Quran. Walang question, paniwalaan natin. Ngayon na mayroon tayong nakita na tama pala sumang-ayon sa banal na Quran. Kaya mo ba, Brother Abdul Salam, sabihin na basura ang Biblia? Kaya mo sabihin na piki ang Biblia? Critical, di ba? Okay, itutuloy natin yung doon sa Genesis. Sa 7th araw, siya ay nagpahinga. Tingnan natin sa banal na Quran. Huwag tayo agad-agad maniwala kung hindi natin masaliksik sa banal na Quran. Ano ang sabi sa banal na Quran? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Makikita natin sa Surah Qaf na anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kahulugan nito, para makita natin yung sinabi doon na nagpahinga ang Diyos. Doon sa banal na Quran, sinabi dyan na katunayan na nilikha namin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad khalaqna samawat, ang mga kaantasan ng langit, wal arda, at ang kalupaan, at ang lahat ng mga pagitan nito, fi 6 ayyam, sa loob ng 6 na araw. Wama massana min lughub, na hindi napagod, hindi napahinga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isang talata, thumastawa ala al-arsh, pumaita siya sa kanyang sa kanyang luklukan. Ngayon mga kapatid, nakita natin na yung 6 na araw na paglikha sa kalangitan at kalupaan at ang lahat ng mga nilalaman nito sa Biblia ay sumang-ayon sa banal na Quran, paniwalaan natin. Yung nakita natin na ang paglikha, pagkatapos likhain ng Diyos ang mga kanyang mga nilikha ay siya ay nagpahinga, hindi natin paniniwalaan sapagkat sumalungat. Yun yung sabi ni Sheikh Abdullah di Gumandor sa ikalawa, sumalungat sa banal na Quran na sumalungat yung nagpahinga ng Diyos, hindi natin pwedeng paniwalaan. Diba? Sabi nga ng ilan sa mga pantas, binigyan nila ng halimbawa. Nakikita natin yung kalangitan, yung buwan, yung araw na walang haligi, di ba? Lahat ng bagay na sa taas mayroong haligi para hindi bumagsak. Pero bakit walang haligi ang kalangitan at kalupaan? Dahil mayroong nag-iisang tunay na Diyos na nangangalaga dyan. Kaya hindi bumabagsak kapag ang Diyos ay magpahinga. Ang Diyos ay nagpahinga, di ba? Bibigyan lang natin ng Diyos. Sa ikatlo mga kapatid, ay yung sinasabi doon na sumang-ayon sa banal na Quran at hindi kumbaga la yuwafiq wala yukhalif. Hindi naman sumang-ayon at hindi naman siya sumalungat. Ito yung isang gusto ko ibigay sa inyo na talagang karunungan na ibinigay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na naiulat ni Bukhari. Kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ahlul kitabi yaqra'una at-Taurat. Yung mga angkan ng kasulatan ay binabasa nila ang Taurat ng salitang Ibrania, yung Hebrew. At tingnan ninyo, mayroon pala salitang Hebrew. Wa yufassirunaha bil lughati al-arabiyya li ahli al-Islam. Yung mga tao na ito na binigyan ng kasulatan na aklat na Hebrew na Taurat ay binibigyan nila ng tafsir, kahulugan sa mga Muslim. Ito pag mayroon tayong makita ng isang Kristiyano mangangaral, o kaya ay nandyan tayo sa kabilang tayo sa mga tao na nakikinig, na minsan ay magsasalita na tayo ng masakit, magsasalita na tayo ng pangungutya, magsasalita na tayo ng insulto, hanggang sa sasabi na puspos ng kasinungaling, ang pigi kasi ng Biblia, hindi totoo. Di ba? Ano ang strategy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ang makukuha natin na strategy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum
Huwag ninyong paniwalaan ang mga angkan ng kasulatan at huwag ninyong pasinungalingan ang mga angkan ng kasulatan. Yan, yung aklat, ang Biblia. Huwag ninyong paniwalaan at huwag ninyong pasinungalingan. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Tingnan niyo yung strategy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi niya sa kanyang mga sahaba na pinangangaralan ng mga tao na mga angkan ng kasulatan na ipinapaniwalag nila sa Arabic? Sabi ni Propeta Muhammad, qulu amanna, sabihin ninyo na kami ay naniniwala kami. Amanna billah, naniniwala kami sa Allah, wa ma unzila ilayna, at naniniwala kami sa anumang ibinigay sa amin na kasulatan, kapahayagan, ang banal na Quran. Wa ma unzila ilaykum, at kami ay naniniwala kami sa anumang ibinigay sa inyo na kasulatan. Hindi niya sinabi na kami ay naniniwala kami dyan sa Biblia. Hindi. Hindi niya tinuro yung Biblia o kaya Hebreo. Wa ma unzila ilaykum, yung laman niya, yung kasulatan na ibinigay. Ano yun? Yung Taurat, yung Injil. Nakakalungkot sabihin mga kapatid na minsan ay binibigyan natin ng meaning na ang Taurat ay mga batas, ang Zabur ay salmo, mga awit. Umawit pala si Jesus, di ba? Si Propeta David, ang Injil ay ibang. Sinong nagbigay ng mga pangalan na yan? Dito na tayo sa original. Anong nabanggit sa banal na Quran? Taurat. Huwag mo nang sabihin ng mga batas. Sinong nagbigay? Sinong nagsalin ng mga batas? Kaya kritikal talaga. Taurat. Hindi nabanggit sa banal na Quran na mga batas. Hindi nabanggit sa banal na Quran na ang Zabur ay mga awit. Di ba? Zabur. Banggitin natin yung Zabur. Banggitin natin yung Injil. Kasi critical. Pagka-Evangelyo, critical din. Nakakalungkot sabihin mga kapatid. Ako, sa totoo lang, hindi ko kaya na magbigay ko ng mga kahulugan na yung mga halimbawa. Minsan, nababanggit natin dahil lang sa pagpapaliwanag na maaari ang iba sa mga versikulo, mga aral ay nandyan sa, ibig sabihin, mga batas. No? Sabi ni Propeta Muhammad, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Ang aming Diyos, sabihin niyo ito, sabi ni Propeta Muhammad, ang aming Diyos at ang inyong Diyos ay isa, iisa. Tingnan niyo. Minsan tayo pa yung lumalayo sa ating mga kapatid. Na minsan sila na yung nag-offer sa atin, kapatid, isa lang man ang Diyos natin. Di ba? Yung mga Christian, minsan sila yung nagsasabi siya, isa lang ang Diyos natin. Ang nasa itaas. Pero tayo na yung tumitiwalag, umaalis, manginginsulto, magsasabi ng masakit, iba yung Diyos niya, iba. Hindi. Si Propeta Muhammad, anong strategy ni Propeta Muhammad? Ang aming Diyos, ang inyong Diyos ay iisa. Kasi ang kapahayagan ang pinag-uusapan. Pero ano ang karugtong nun? Wa nahnu lahu muslimun. At tayong lahat ay kailangan tayo na maging Muslim, maging Islam, magsuko sa Allah SWT. Titingnan natin sa Surah Al-Imran na makikita natin dyan na wa anzala at-Taurata wal Injil min qabl hudan linnas. Hudan linnas. Patlo ba din sa katauhan, kasama na tayo lahat. Hudan linnas. Yung banal na Quran, hudan linnas. Yung Taurat, yung Injil, hudan linnas. Hindi lang sa Pilipinas, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Mayroong patnubay at saka liwanag. Sa Injil naman, makikita rin natin, wa atainahul Injila hudan wa nur. Sa Suratul Maidah, nabasa ni Brother Sumawi, ibinigay namin, sabi ng Allah sa kanya, kay Jesus, ang Injil na patnubay at maliwanag. Tingnan niyo mga kapatid. So hanggang dito na lamang kasi komentary lang yung ano natin dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa ating mga ustads at sana ay lahat ay naliwanagan na. Pati na rin yung mga pagtatanong ninyo bakit hindi kami nakikipagdebate at bakit yung mga daiyan ng IPC at KPCC ay hindi sumasali sa mga debates. Okay, bakit sulat sa Facebook ng mga pangunta nila? So, dahil sa meron tayong sinusunod na methodology ng ating propeta.
Okay, so alam ko na ang init-init na dyan at gustong-gustong kayo na naman ang magsalita. Okay? At hinayaan mo natin makatapos sila dahil maaaring yung mga katanungan ninyo ay masagot din along the way. Okay, ngayon, kung meron mang wala pa, so open na tayo sa ating mga audience. Unahin natin ang ating kapatid at isang mainit din ito sa pagdating sa mga talakayan, sa ating brother Yusuf Barbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang pangyayari sa araw nito yung nagaganap na usapin ito na kung pag-aaralan natin yung nangyayaring ito, may isang pangyayaring napunta sa negatibong sitwasyon o pangyayari na nabuo sa debate sa pagitan ng ating pambato. Pagka sinabi kasing Ahmad Barcelon, pambato ng Pilipinas sa debate. At ang nakatapat niya ay si Brother Wendell Talibong na nagmamay-ari ng vlog na Defenders, Catholic Defenders or Faith Defenders, no? Attorney yan, hindi yan basta-basta. Siya ay year 2007 ay nag-i-start na siya ng debate kung kani-kanino pa. Meron siyang radio program sa Bohol, Cebu. sa Mindanao, Cebu. at sa radyo, at meron din siya sa dyaryo. Si Wendell Talibong ay humarap na ng 2 beses sa mga Muslim at hindi lang masyado naging kilala yung nauna, si Ibrahim Romas, na Bisaya din yung debate nila kaya hindi masyadong naging matunog yung pangyayari, ano ba ang naging resulta nung naganap na debate nung mga panahon na yun. Pero ang ating diwa ng ating pagbabahagi sa mga pagkakataong ito, kung may kamali ang nagaganap, ito ang nagiging daan ng Allah subhanahu wa ta'ala para tayong magbuklod-buklod para harapin at itama ang mga mali na punto. Yumakap ako, lawak ba? Yumakap ako year 2000. Pero ako'y nag-aral ng Islam 1999 pa. Hindi ko niyakap dahil inalam ko yung tinatawag na Holy Book. Ano nga ba ang Holy Book? Pag sinabi mong banal, ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Kasi kami sa dating daan, kapag sinabi ng aklat, ay dapat pag-aralan, dapat maging patnubay. Kaya hindi ko basta-basta agad matanggap ang tinatawag na Holy Quran dahil meron akong tinatawag na banal ayon sa pagkaunawa ko. Kaya si Wendell Talibong hindi natin maaalis para sa kanya na ang banal na Biblia ay kanyang yayakapin at tatanggaping buong buo na yan ay banal para sa kanya. Although kung pagsisikapan nyo pang imbestigahan ang mga na-upload sa YouTube, yan ay mga edited videos. Hindi po buo ang inyong mga hindi po buo yung mga buong video ang nasa loob, kundi siya ang unang nag-upload. Si Wendell Talibong. Kaya ang unang na-upload yung question and answer na sinasabi niya pa sa titulo na natalo daw ang Muslim debater. Devastating defeat, no? Napakasakit nun kung pakikinggan. Pero kung himay-himay niyo yung punto sa punto, nakuha lang si Ahmad Barcelon sa taktika niya. Pamamaraan niyang pahiyain ng ating guro o si Ahmad Barcelon. Kunin ang lukso ng masa, ng audience. Kasi halimbawa, nagsasalita si Ustad Mujahid ng maayos at ako'y mainit, malakas ang boses ko, mas ako ang mapapakinggan. Di ba? Hindi yung pinupunto ni Ustad. At yun ang taktika ni Wendell Talibong. Parang ubidos. Kinukuha ang crowd. Dahil bakit? Saan naganap ang debate? Sa lugar nila. Osamis. Majority sa audience sila. Hindi Muslim. Kaya isang factor yun. Kung nabasa lang sana ni Ahmad Barcelon yung aklat ng ating Ustad at nagamit yung punto na yon,
na kung ano ang nakasulat talaga na sinabi doon sa sinipi kung saang Biblia. Isang malaking punto yon na mananalo ang ating ustad. Pero dahil magaling si Wendell Talibong magpagsalita, nakukuha ang madla, sumasali yung kanyang commentator o yung kanyang moderator, nagkakaroon ng hindi siya makapagtanong. maling taktika si Ahmad Barcelon. Kasi si Ahmad Barcelon, alhamdulillah, hindi na siya katulad dati na mainit kung may ipagdebate. Marami na sa kanya nagpayo na huwag ka masyadong mainit o brutal. Although meron pa rin, may ilan pa rin. Hindi niya na maalis. Kasi katangian niya bilang pare ng Pentecostal noon. Dahil debater din siya. Hindi pa naalis sa kanyang, ika nga sa ugat ng kanyang pagdidebate, paikipagbahagi ng debate sa kanyang pananampalataya, ay yung mainit, which is pamamaraan nila yun. 1999, pinag-aaralan ko na yung mga debate ni Ahmad Barcelon, although may nakuha akong mga taktika sa kanya dahil si Ahmad Didat din naman ang kanyang reference o yung binabasihan niya. Pero ang problema kasi, kapag ka nakuha ka sa taktika at mga teknik, lalo na yung pagdadivert ng issue. Imbis pag-usapan ng paksa, pinag-uusapan yung ibang punto para hindi papasok dun sa nilalaman. Yun ang taktika ni Wendell Talibong, kaya nalihis sa topic. Ang terminology na banal na imbis pag-usapan yung essence, ano yung diwa, ano yung kahulugan, pinag-uusapan yung terminology. Anong sinabi sa Biblia? Ito ginagamit niya to. All scriptures inspired with God. Lahat daw ng scripture ay kinasihan, inspired ng Diyos. Kaya isipin mo, ito pa ng Bible ay inspired. Basahin mo mabuti yung diwa. All scripture inspired with God. Ibig sabihin, pati ang Quran ay scriptures. Pati ang aklat ng Buddhism ay inspired. Pero ginagamit nila yon at gumagawa sila ng isa na lamang paliwanag para ipanabla sa kanilang kadebate. Which is doon magaling si Talibong. Magaling siya magtahi-tahi ng kasi attorney nga. Magaling siyang gumawa ng kung gusto niyo siyang bisitahin, kayo ay ang uuwian ng inyong pag-iimbestiga ay may inis lang kayo. Kasi magaling siya magsinungaling. 2007, 2009 nakipagbase sa Iglesia ni Cristo. Sabi ng Iglesia ni Cristo, ang aming reliyon ay nakasulat sa Biblia. Sabi ng Iglesia ni Cristo, kadibati niya. Ang sabi naman niya, kami rin nakasulat sa aming Biblia. Yung pala, ang nakasulat sa Mateo, yung buong pages, binago niya at sinulat niya ang reliyon nila ron. Isang pagsisinungaling ni Wendell Talibong. Ang tungkol sana sa usapin natin na ito, ikalat natin ang tama sa pamamaraan na mabuti, hindi ang mainit na diskusyon. Ang kinukuha natin ay ang kalooban ng tao para ituro ang katotohanan, ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming tanong sa akin sa FB na hindi ko na masyadong pinupost. Although ang aking topic lagi, tauhid lamang. Kapag tayo nakikipagbahagi ng Islam, sundin natin ang pamamaraan ng ating Propeta Muhammad SAW. Paano niya itinuro ang Islam at paano ito naging magaan na tinanggap ng mga tao o ng mga dating pagano at mga kufar ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang Diyos? Bakit siya ang Diyos? At ang Diyos ba ay nagkatawang tao o sino ba yung Diyos? Yun ang naging, sana ikutin natin na mas mahalagang pag-usapan, hindi ang mga pangalan na kung saan nagpapalito lalo, nagpapaligaw sa iba. Kasi kung papatunan natin dyan, isa na rin tayo sa biktima ng pagkaligaw ng ginagawa nilang muro-murong usapin, o sa salitang Tagalog. O yung usapin na magpapaligaw lang sa diwa ng katotohanan. Doon tayo sana sa katotohanan. Hindi sa maging biktima lang tayo na lalo tayo nadadala lamang sa mainit na diskusyon na iniligaw lang tayo sa tama. Ayun lang, yun lamang at alhamdulillah binigyan ako ng pagkakataon. Salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa ating kapatid na si Barba. Moro-moro, ha? Para sa akin naman, okay, sabi ni Ustad, pwede na ako mag-comment kahit ako ang MC. Hindi naman. Ako naman bilang isang dating Jehovah's Witness, isa din yan sa mga technique namin on, iniiwasan namin ang debate. Ngayon, kung kami ay makikipag-debate, sisiguraduhin namin talo kami sa una. Sa pangalawa, pangatlo.
Dahil kapag talo mo ako palagi at sasabihin kung pwede bang imbitahan kita sa aming Kingdom Hall para makausap mo yung aming mga elders, panatag ang loob mong sumama sa akin dahil talo mo ako ilang beses. Ngayon, pagpasok mo sa aming Kingdom Hall, hindi ka na makakalabas. Lalabas kang Jehovah's Witness. Sinasabi na talo talaga si Barcelona doon. Kung talo si Barcelona, wala mag-English na pare. May nag-English, last na approach yun, may nag-English na pare. Saka yung unang tindigan, wala. Hindi pinakita sa video. Yung unang tindigan nila, tama sa'yo bro, yes, tama. Wala. Yung unang tindigan, wala. Okay, meron kayong mga katanungan mga brothers and sisters? Okay, so kumari lang ay bilisan natin dahil oras na rin ng Salatul Asr. At inshallah kung mamaya meron tayong tariway bukas, alhamdulillah bukas ay Ramadan na hindi pa sure. Okay, so sino ang unang magtanong? Okay, si brother. Sa nangyari konting kaguluhan o kalituhan sa nangyari, di ba? Nakakapat pa bang ipagpatuloy ang pag-imbita sa Islam sa pamamagitan ng pagdebate? Nakakapat pa bang ipagpatuloy? Okay, sino sa mga ustads ang gustong magsalita? Ustads? Kung ang debate ay magiging sa magandang pamamaraan, so bakit hindi natin ituloy lamang natin yung mga pamamaraan natin sa ating pag-debate. Debate, pero hindi yung pagtatalo. Debate, talakayan, o kaya ay dialogue, open forum, yun lamang, paliwanagan. Pero pagtatalo, katulad ng mga nabanggit natin kanina na medyo napansin natin, ako napanood ko yung apat na sa YouTube, pinanood ko yung lahat. So maraming mga pamamaraan doon na hindi karapat-dapat. Maraming mga salita na hindi karapat-dapat. Maraming mga action na hindi karapat-dapat. So yun ay dapat na baguhin natin. Tayo ay mag-anyaya sa kanila sa pamagitan ng hindi naman pwede na hamunin nila tayo, hindi tayo makipag-usap sa kanila. Pero sa wasto, pamamaraan nyo lang. Okay, bro. Sa mga ganitong senaryo na may mga debate, definitely, may isang Kristiyano na pupunta sa Islam, may mga Islam na pupunta sa Kristiyano. Ano natin dyan? Panig natin. Pananaw. May Muslim na naging Kristiyano? Kahit mga Muslim na kapatid natin ay lokal sa Kristiyano. Halimbawa bro, linawin natin, sino yung mga Muslim na nagiging Kristiyano dahil sa debate? Maaaring yun ang isang sa mga dahilan. Okay. Inshallah, sa tamang pamamaraan at saka pagpapahayag sa Islam, batid natin ay itong pinakamakatotohanan. Wala nang ibang relihiyon na katanggap-tanggap sa Allah maliban sa Islam. So pag may pahayag natin, may paliwanag natin, may presenta natin na maayos, walang magkristyano sa mga Muslim. Bagkus, pati yung mga kausap natin ay yumayakap sa Islam. Pag Muslim sila. So tayo mag-respect na kung maliban, kung di natin matugunan ang mga dapat na pamamaraan. Kung hindi natin may paliwanag, maigi ang Islam. Pero kung hindi na ipaliwanag ng isa, so maaaring may darating din na isang kakayanin na ipaliwanag ang pananampalataya ng Islam sa kahit anong paraan. Hindi, yung instance, halimbawa, nag-Kristiyano ka, ano yung kasalanan mo? Bro, direct na natin, ha? Direct na natin yung tanong. Isang Muslim na Kristiyano. Okay, ano ang ano doon? Ano ang Islam sa'yo? Yung sa'yo ng Islam, ano ang hatol? Hukom? Yung isang Muslim na Kristiyano pumasok sa Kristyanismo. Isang Muslim na pumasok. Murtad na tawag. Hindi na natin kailangan na hatulan yun. Wala pang pangyayari na gano'n. Saka hindi tayo mag-expect na pag tayo ay nakipag-debate sa kanila, ang Muslim ay mag-Christian. Inshallah, ang pamamaraan natin at sa ang layunin natin, magkipag-debate o kaya magkipag-usap sa kanila upang sa gayon ay matugunan nila, matuhayan nila ang Islam. Para yung makat sila sa Islam, yun ang pinaka-alin. So sa palagay ko, hindi na natin kayang hatulan yung mga nakikinig.
Gayon din, pati yung mga ano, kanina, baka gigil na si Brother Busalam. Si Ahmad Barcelon. Walang nagsasabi na si talo. Bagaman, ang kanilang ipinag, di ba, stating the fate of the Muslim debater. Yun ang kanilang ipinos. Pero hindi rin tayo naniniwala. Tingnan nyo yung pagpapaliwanag lamang niya sa mga unang aklat, din yung mga haligin ng Islam, mga haligin ng paniniwala, napakaganda na yun. At least na ipaliwanag niya. At saka mga bro, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong programa dahil nga sa nagamit yung aklat ng ating ustads. Okay? Ginamit yung at binanggit yung pangalan niya. So kailangan din natin magsalita. Kailangan review. Si bro, may tanong? Tungkol po ito sa ating paksa. Bali, ang tanong ko, paano natin matatawag ang isang bagay na banal kung hindi naman natin maano doon kung meron tayong makikitang mga pagkakamali. Halimbawa sa Biblia, bakit natin matatawag na isang banal ang Biblia kung meron tayong nakikita na mali? Okay. Pwede ako ang sumagot, sir? Okay. Bilang mga Muslim, huwag natin sabihin na yung Biblia ay mali or corrupted o kahit ano pa man. Kahit makakita ka ng maraming contradiction sa Biblia, sabihin mo lang na parang may napansin akong contradiction kasi sigurado may paliwanag sila. At parang sa atin, di ba? Alam niyo naman siguro ang nangyari sa alak, di ba? Contradiction din ang mga talata sa Quran. Pagdating sa alak, meron tayong paliwanag. So, ganun din sila. Pero hindi ibig sabihin na dahil may contradiction ang Quran ay may mali. Parang ganun. So, iwasan natin yun para hindi naman tayo babalikan. Okay? Ngayon, pagdating sa mga corruption, sa mga ganon, meron akong nakausap niya na isang kabbalist. Sabi niya, alam namin na maraming seemingly pagkakamali sa Biblia. Pero yan ay inilagay ng Diyos doon. So para bang, kung sakasakaling, kung babasahin natin yun ay parang mali, meron silang paliwanag doon. Okay? At huwag tayong makafocus sa mali dahil yun ay magkakaroon lang ng galit. So instead na makuha natin sila sa magandang pananalita, nagkakaroon na ng boundary. Nagkakaroon na ng gap. So, ang advice ko na lang doon is, hanapin natin yung mga magagandang talata sa Biblia at doon tayo magdawa sa kanila sa pamamagitan doon. Kasi sigurado hindi naman sila makikinig sa Quran. Okay? Hindi nila tatanggapin ang Quran bilang talata ng Diyos o salita ng Diyos. So, ang Biblia ang hawak nila. So, yun ang alamin natin. Kung alin dyan sa mga talata ng Quran na yan, ng Biblia, na pwede natin magamit para sa pag-aanyaya natin sa kanila tungo sa Islam. Pwede ba natin tawagin ang isang bagay na noble o holy kung meron tayong nakikita mga mali? Okay. Pero ganito kasi yan. Sila kasi ang nagsulat ng title, The Holy Bible. Hindi tayo ang nagsabi na yan ay Holy Bible. Sila ang nagsabi. Kaya sinabi nila, para bang, pag halimbawa, nabasa ko, The Holy Bible, so sabihin ko talaga na ito ay Holy Bible. Ano bang tawag dito? Holy Bible, dahil may nakasulat doon. Dagdag lang mga ustad. Pag sinabi mong holy kapatid, halimbawa ako'y pare, damit ako ng pangpare, pwede mo akong tawaging holy person. Pwede mong akong pagkatiwalaan dahil ang sasabihin ko'y banal. So holy. Pero ang paniniwala kong dapat mong alamin, mas ikaw ang siyang dapat sasagot kung dapat ba akong ituring na 100% na holy. Kasi holy din si brother siya yung ustad. Holy din sila to consider na nagsasalita sila ng reliyon. Ngayon, nasa sayo ang sagot, ano ang dapat mong batayan na pananampalataya. Yun lang, salamat. Kasi ganito i-consider natin yung punto na kahit na nga yung salitang anak ng Diyos, hindi ba mga bro? Kung tumulong tayo doon, holy anak ng Diyos. Tinawag lang, tinawag. Iba yung tinawag, iba yung tunay na kahulugan ng salitang anak ng Diyos. Pag tinawag ka lang, pero hindi ka talaga anak ng Diyos. Gaya nun. So yun yung holy, halimbawa, ginamit siya saying, may binigay na kahulugan, yung tumawag. Doon sa tinawag ng holy siya. Kaya siya ang Biblia, halimbawa. Banal na Biblia o banal na aklat. So kaya yung tinawag na banal, kasi nga, ang kanilang paniniwala, yung ilalaman ng Biblia ay mula sa Diyos. So, yung mga Muslim na gumagamit ng salitang ang Biblia ay banal o banal na aklat,
Ginagamit nila yung salita mula sa bibig nung nagsalita. Quote. Quote. Quote lang, quote. Kinote lang nila yun, bro. Pero sabi mo nga, kung makita mo maraming pagkakamali sa isang aklat o sa isang sa Biblia, papaano mo na kung pagkakamali talaga siya? Para hindi mo tawagin balag ng aklat. Hindi tayo nakatitig na talaga yung sinasabi nating mali sa Biblia ay mali talaga. Besides, kung tayo ay magsasabing ang Biblia ay corrupt o mali, huwag na tayong mag-quote ng kahit na anong talata mula sa kanya na gagamitin mo para magdakwa ka. Okay? So inshallah meron tayong video. Pakinggan natin ulit yung paliwanag ni Ustaz Abdul Hadi dahil nabanggit din yun. Ano ang approach natin sa Biblia? Di ba? Pagdating sa kasaysayan ng mga Hudyo, saan ba tayo mag-refer? Siyempre sa Biblia din. Okay? Ulit-ulitin natin yun kasi hindi natin masyadong na-grasp yung kanyang essence kanina kasi nga medyo excited tayo sa topic ngayon. Ulit-ulitin natin mga bro. Okay? Bigyan natin ng pagkakataon, yung isang kapatid natin, si Brother Macron, siya ay isang Arabo. So, meron siyang mensahe para sa atin at nandito naman natin mga ustads para mag-translate. Okay? Takbir! بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده النبي الصادق الوعد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا نظرنا إلى هذه الآية هل نتعلم منها جميعا ونعرف من هو أحسن رجلا وأحسن إنسانا وأحسن امرأة على وجه الخليقة؟ نعم، نعرف من هذه الآية. كيف؟ القرآن يخبرنا أن نعمل مقارنة. ابحثوا عمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tagalog. Wala ka pinakamaganda na maliban ng una mangyayaya yung tao na halika para papunta sa Islam. Yun ang pinakamaganda na salita. Wala nang pinakamaganda na maging salita pa. At sa gawa ng tao maliban lang una mangyayaya at pangalawa sumasagawa ng yung mga magagandang trabaho, magagandang ugalian. Pangatlo, sasabihin niya nang masabi niya yung dalawa, sasabihin niya ay ako ay Muslim. ما يخبرنا الله كيف تكون حياتنا في سورة الكهف. كيف تعيش مع من تعيش مع من تحيا مع من تمشي مع من تجلس مع من تنام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Kailangan alamin mo rin na sinong maging kasama mo sa life mo, sinong maging kaibigan mo, sinong maging kapitbahay mo, sinong makipagtulungan mo. Kailangan alam mo sino ang dapat niyong tulungan at maging makatulong sa buhay. Ganun talaga, simple lang. At mamumuhay na ikaw ay talaga ay Muslim. Tapos yun sinabi niya, ang sabi ng Allah, sabi niya, wag mo naman, kung makita mo, sabi niya na may tao na sobrang kanyang mundo, wag mo na yan siya tignan. Ang tignan mo yung mga tao na may mapakinabangan mo abos sa reliyon mo. Ang mga yung mata mo, tinignan mo yung mga mundo, malawak talaga. At maraming mga nakikita mo, maaari na doon ka maligaw kasi lahat masarap. وختاما لكلامي قال الله في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. O kayong mga binigyan ng box, walang iwanan. Punta kayo sa justice, ito ng pinakamaganda na justice, ito na ito. Walang iwanan. Sabi niya, halik kayo, punta kayo, na hindi ko umiwan. Parehas-parehas ang tao, sabi niya. Dapat sa'yo, maliban lang, huwag kayo magtambal. Huwag tayo, yung bawat isa, sinasamba niya yung kapatid niya, pinapalaki niya, sinusobrahan niya, wala, dapat sa atin, makita natin, kaibigan natin, at yung mga mataas natin, parehas din, kumakain, umiinom, kaya kayo, hindi kayo sa patas. Wala, sobra, inshallah, at sasabihin natin, na hindi na tayo, magmumushrik, hindi na tayo, magtatambal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الأنبياء أجمعين. Ang pinakahuli, meron tayo 4 na aklat, mga kapaki-pakinabang ng mga aklat na siguro naman na hindi nyo pa nabasa ito. Matagal-tagal na rin ito, pero sigurado kung hindi nyo pa ito nabasa ng buo. Okay, ito yung mga aklat na doktrina ng pagtubos ni Ustaz Abdul Hadi. Sino nakatapos na sa pagbasa? Muhammad sa Biblia, sino nakatapos na sa pagbasa nito? Ang Islam at Kristyanismo sa Biblia. So, di na mo, wala man nang gumagano. At si Jesus sa Quran. Hindi pa yan lumabas.